Ito na nga, di ba? Yung cellphone, di ba? Ang isa po sa pinaka gamitin natin na gadget, di ba? Kahit saan yata tayo magpunta, di ba? Para sa, syempre, may mabilis tayong komunikasyon at online transactions, lalo na po ngayong maulan. Eh, paano nga ba, ang tanong dyan, kung yung cellphone mo nabasa, di ba? O kaya, naku, nalubog mo sa tubig, di ba? Maisasalba pa nga ba ito? Sasagutin niya, nakasalang sa balita ko, si Mark Macanas, tech expert at EIC ng techpinas.com. Magandang umaga at welcome sa balita ko. Magandang umaga, Rafi. Oo. At Connie, magandang umaga sa inyo. Unang at tanong. Katrina na rin at kay Aubrey, unang tanong, talaga ba congratulations. na nakakatulong yung paglubog sa bigas ng mga nabasang cellphone? Well, actually, marami mga tech experts na nag-recommend nito, no? Para sa akin, wala namang masama kung susubukan natin, ngunit hindi ito ang pinakamabisang solusyon kapag nabasa ang cellphone natin, ano? Ang pinakamaganda pa rin solusyon ay una, punasan muna natin ito ng mabuti para matanggal yung moisture na nakita natin sa labas. Pangalawa, iwasan nating i-power on ang device kasi pwedeng mag-short circuit kapag napasukan ito ng tubig sa loob. Pangatlo, siguro kung meron tayo ng mga silica gel, ilagay natin sa loob ng isang bag na maraming silica gel para matanggal lahat ng moisture. At panghuli, dalhin natin sa service center para makasigurado tayo na talagang walang naging sira ang phone natin. Oh, yung silica gel, parang yun daw ang ginagawa kasi ng bigas, ina-absorb yung moisture sa loob ng cellphone. Dahil minsan ang hirap buksan di ba? At kailangan authorized yung magbubukas. Pero nakasubok na rin yung iba rito talaga na-absorb daw yung moisture sa loob ng cellphone. Well, yes, totoo naman na nakaka-absorb ng moisture ang hilaw na bigas. No? Pero actually marami rin mga report na nagsasabi na hindi naman ganun kadami na absorb niyang moisture kumpara sa paggamit ng silica gel. So kung meron tayo ng mga extra silica gel, kadalasan nakukuha natin yan dun sa mga sapatos, di ba? Pag bagong bili natin, may mga silica gel doon sa kahon. Pwede natin ipunin yon, tapos ilagay natin doon yung mga gadget na nabasa. Pwede siyang makatulong upang mabilis mawala ang moisture. Oo, nasa mga bookstore yan Yung mga silica gel, nagbebenta sila sa mga bookstore na ganyan. Ilagay lang sa plastic. Kailan naman safe na buksan yung cellphone kapag nalagay na sa silica gel? Nako, actually, Rafi, Connie, medyo mahirap nating husgahan yan, base lang sa anyo, kasi pwedeng napasukan ng tubig talaga sa loob. So, may risk involved talaga kapag kahit tingin natin tuyo-tuyo na, may risk pa rin. Kung gusto natin talagang walang risk, dalhin natin sa service center para sila na yung mag-open for us. Oo. Ito, talaga ba? Naligtas na alternatibong cellphone protector daw yung plastic ng yelo? Ang dami nating alam, Plastic ng yelo. Pwede ba yon? Yes, actually, Connie, kung bilang temporary solution, kung biglaan bubukos ng ulan, pwede naman natin gamitin. As long as sigurado tayong walang butas yung plastic. And of course, kapag nasa silong na tayo, tanggalin na natin kasi yung overheating kapag naipon din yung gilid sa loob ng plastic with a smartphone inside, yan ang pwedeng mag-cause na damage sa phone natin. Ito, natutunan ko sa mga sundalo, condom. Gano'n? Ginagamit nila pang waterproof ng kanilang mga gamit, condom. Effective meron mga gumagamit nun. Ito pa. Talaga ba na nagdudulot ng mataas na radiation yung paggamit ng cellphone habang nakahiga o kapag papatulog na? Narinig ko rin yan. Ano ba talaga? Actually kasi ang radiation naman na nagagaling sa smartphone natin, kahit umaga o gabi, pareho lang naman siya. It's a low frequency radiation. Maligtas naman para sa mga tao na ma-expose tayo doon. Ngunit dahil nga merong blue light kasi na ini-emit ang mga smartphones natin, na pwede maka-apekto sa sleeping patterns natin o pwedeng mag-cause to ng hindi tayo kagad makatulog, ina-advise ko na rin na kapag malapit na ang sleep time, iwasan na rin natin ang paggamit ng cellphone. O unti-unti, medyo bawas-bawasan na kapag malapit na tayong matulog. So hindi yung cellphone signal, kundi yung blue light na galing sa screen mismo ang nakaka-apekto. Yes, yun ang nakaka-apekto. Nakakagising din daw yung blue light na yan, di ba? Ito, talaga ba na nakakasira daw sa baterya ng cellphone ang pag-iiwan ng cellphone na nakasaksak magdamag? O kaya yung matagal ba na ako gawain ko yan. Pag-charge. Iniiwan. Connie and Rafi, okay lang naman na laging naka 100% o full charge dahil nga naka-charge ang smartphone natin. Hindi naman nasisira. Pero ang na-apektuhan dito yung kanyang battery lifespan. Kasi actually, kapag naging fully charged,
ang baterya o kaya pag lagi rin siyang 0% o madalas siyang 0% or ma-drain, nagkukos yan ng stress sa electrodes sa battery na pwedeng maging sanhi na mas umikli yung battery lifespan. Actually, ang recommended battery percentage range ay 20% to 80%. So panatiliin lang natin doon para maging optimized ang battery lifespan. So hindi laging 0 at hindi laging 100. Hindi kailangan 100 lagi ang charge. Yes, dapat medyo nasa kalagitnaan. Ayan. Or 80%. 80%. Marami tayong natutunan na ito. Marami pa tayong kailangan matutunan pagdating sa ating mga gadget. Maraming salamat sa iyo, tech expert Mark Macanas. Maraming salamat and congratulations sa inyo. Thank you. Maraming salamat pong muli.